Good day mga boss. So para doon sa mga katulad ko na owners din ng Toyota Vios, especially sa Gen 3 na mga Vios, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginastos natin, tapos magkano nang nag-reach na siya ng 80,000 plus mileage. So syempre meron niyang mga maintenance na dapat natin gawin. So hopefully makatulong ito kapag doon sa mga owners na hindi alam kung ano yung gagawin, ano yung dapat ipapacheck, ano yung dapat papalitan. Yan. So, this video is for you. Let's go. So, para lang meron kayong idea mga boss, yung mileage natin dito sa Toyota Vios Gen 3 natin is 84,291. So, labas muna tayo at dito ko di-discuss kung ano yung mga ginawa natin saka ano yung mga pinagastusan natin dito sa Toyota Vios Gen 3 natin. Let's go. So, para lang doon sa mga second owners, especially sa mga second owners no, kasi hindi natin alam kung ano yung history ng mga sasakyan na binibili talaga natin. So, for your info lang, nabili natin tong second hand na sasakyan na Toyota Vios Gen 3, manual ito. And then, currently, yung nakuha natin siya at a mileage of 81,000 plus. So, yun na nga, sobrang sa 18,000. So, kailangan na natin siyang gawa ng heavy na PMS lang. Yung abot lang sa budget natin, mga sir, ano. So, syempre, ang una nating ginawa pagka bili natin ng Toyota Vios Gen 3 is siyempre, nag-change oil tayo mga sir. So, dun sa mga nagkatanong, ito pala yung ginamit natin for the change oil, yung 10W30, yung Caltex Havolin. Ito na talaga yung ginagamit ko sa mga small engines kasi masarap siya sa arangkada, and then napansin ko tumitipid yung fuel consumption ko dito sa Havolin. Napaganda ng oil nito mga sir, no? 10W30, meron na siyang API SP. So, maganda yung klaseng oil ito mga sir. And then, yung pangalawa naman na ginawa natin is nag-change coolant tayo mga sir. So, yung sa mga Toyota Vios, mas maganda kung yung pink na kulay yung gamitin yung mga sir kasi even sa stock, pink na coolant talaga yung ginagamit. And yung ginagamit natin is yung Pro 99 heavy duty na coolant mga sir. So, sa presyo naman, when it comes to price, ito si Caltex Havolin. Kung makita nyo dyan sa screen, yung presyo niya, actually nabili na natin ito sa Shopee, yung presyo niya is 1,699. Ayan. So, 1,699 yan. And then, ito naman sa coolant natin, yung presyo niyan is 853. 4 liters na yan mga sir, no? 4 liters yung ano natin dito sa Toyota Vios kasi meron pa siyang reservoir dito. Meron pa siyang reservoir at saka doon sa radiator na. So 4 liters yung capacity niya mga sir. And then huwag natin kalimutan na pag mag-change oil is meron tayong oil filter na ginagamit. So yung oil filter pala yung ginamit natin is yung Vic na brand. And yung price na yung oil filter is 260 pesos. Ayan. So, kunin ko lang to na. So, don't worry, mamaya gagawan tayo, isasend ko sa inyo yung mga listahan na nagastos natin, mga sir, no? Pagkatapos naman is nagpalit tayo ng air filter. Ayan. Actually, yung binili natin is bundled na siya, mga sir, no? Yung air filter at saka yung cabin filter. Yung cabin is nasa, ano siya, nasa loob ng passenger side doon. So, bundle na siya. Yung presyo niya is 405 pesos. Bundle na siya mga sir, no? And then, pagkatapos ng mga filter is, of course, nagpalit tayo ng spark plug mga sir. So, ayan. Nagpalit tayo ng spark plug dyan. Yung ginamit natin is yung Denso spark plugs. 4 na yan. So, 4 pieces na yan. And then, yung presyo niya is 518 pesos. Ayan. And then, yung major upgrade na ginawa natin, of course, yung gulong. So, bumili tayo, 4 yung binili natin mga sir. And then, yung brand na binili natin is si CST. Yan. Yung Marquis, hindi ko alam paano to basahin. Marquis. Yan. So, CST yung brand na ginamit natin. 4 yan mga sir. And then, yung presyo dyan, makikita nyo dyan sa screen. Yung dalawa, sa harap, yung presyo dyan is 4,879. Tapos, yung sa likod naman is 5,042. Kung itatanong nyo, nag-stick pa rin tayo sa stock size niya, yung rim 15 size, 185 by 60 by radius size na 15. Ayan, rim size 15, ayan. So, yan yung major upgrade natin, yung gulong. And then, of course, huwag natin kalimutan yung mga sensors. Ayan, yung map sensors, nag-cleaning tayo dyan. Then, yung sa injector sensors, pina-cleaning natin, kasama na yung throttle body. So, kapag napansin yung mga sir na medyo bumabagsak na yung minor niya, kasi nga,
normal na yan kasi nagkakaedad na yung mga sasakyan natin, especially dito sa Vios Gen 3. So of course, matik, pinalinis natin yung throttle body, kasama na din yung map sensor kasi halos magkatabi lang yan, and then yung injector. So matik kasi nagpalit kasi tayo ng spark plug, so dapat magpalinis din tayo ng injectors mga sir. Ayan. So number 9, susunod na ginawa natin, pinaggastusan natin of course kasi bago yung gulong natin, 4 yan, matik nagpa wheel alignment tayo. So yung wheel alignment is 1,200 pesos. Ayan. So hindi ko pala nasabi yung magkano yung nagasto ko doon sa throttle body cleaning. So yung throttle body cleaning, bumili lang tayo ng spray, mga sir, no? Yan, kung makikita nyo dyan sa screen, yan yung spray na ginamit natin. And then yung, actually pinalabor ko lang siya kasi hindi pa ako kabisado dito sa Vios kasi. So yung labor na nagastos natin kasama yung spray, 230 yung spray at saka yung labor sa throttle body is 800 pesos. And then yung injectors naman, actually dalawang spray yung binili ko, and then yung labor sa injector, cleaning sa sensors is 500. Kasama na din yung map sensor na pinakleaning natin which is 300 pesos. Ayan. So, ayan, kung makita nyo dyan sa screen mga sir, andyan yung naka-Excel file yung lahat ng ginastos natin. So, actually, nakaless pa tayo dyan kasi dito sa, sa change oil, tayo lang yung nag-labor. And then dito sa change coolant, sa radiator tayo din nag-labor. And then sa air filter at sa cabin filter, tayo lang nang nag-labor dyan. At saka yung sa spark plug. So, medyo nakaless tayo ng konti dyan. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung magkano lahat ng nagastos natin dyan, no? So, all in all, kung makikita nyo dyan sa presyo, all in all, yung nagastos talaga natin is 17,416. Ayan. So, hindi na siya para sa akin, budget meal lang siya kasi kailangan talaga nating agapan yung PMS nito, especially dun sa makina and syempre dun sa mga gulong, kailangan, no? Kasi yung gulong na nakastack pa dyan sa dating may-ari, yan, kung makikita nyo dyan, no? So, yan yung 4 na gulong. Actually, Pirelli tires yan, tapos magsi 6 years na yan. So, medyo mahirap kapag hindi natin siya pinalitan. So, for our peace of mind lang, kasi marami tayong, angkas natin palagi yung pamilya natin. So, para makasigurado tayo sa safety, bumili tayo ng bago. So, CST lang yung binili natin. Actually, maganda naman yung performance ng CST. Made in, Taiwan. Kung di ako nagkakamali. Nakita nyo naman, yan yung lahat ng nagastos natin at saka PMS na ginawa natin for the Toyota Vios Gen 3 manual. Okay, so, gaano ka-importante yung tamang PMS kasi in this way, napapahaba natin yung buhay ng ating kotse o makina. So, importante talaga na agapan natin. Sumunod tayo sa PMS schedule. If kung wala namang budget talaga, is kailangan talaga gawa natin ng paraan kasi importante yung, kumbaga, tamang performance o safety performance ng isang sasakyan. Ayan. So, kasama na po yung gastos talaga kapag meron tayong sasakyan, no? Aray talaga. So, ayan. Ang importante lang talaga dyan is nasusunod natin ng tama yung PMS and then hindi natin napapabayaan yung sasakyan natin. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. This is Joe Mothology. Kita-kits po sa susunod natin na content. Ride safe po sa ating lahat.